Abril nang dumating ako sa Cavite. Ibang-iba ang lugar na yon kumpara sa pinagmulan ko. Pawang malawak na damuhan lamang at amoy ng dumi ng kalabaw ang malalanghap mo tuwing umaga. Dito naman sa baryo nila Kuya Baste, ayos lang din naman. Medyo ang akala ko nga dahil nga sa malapit na sa Maynila, moderno na. Pero medyo matalahib pa din. Wala nga lang mga kabundukan kagaya sa aming probinsya. Pero may sakahan pa din at maririnig mo ang mga baka at kalabaw, lalo na pagsapit ng umaga. Hindi po ako nakapagtapos ng high school. Noong unang taon lamang ang inabot ko. Pagkatapos hindi na ako pumasok ulit. Nakakahiyaman po ang dahilan. Pero isang tago noon sa klase namin ang tinawag ako ng guru namin at may ipinabasa sa Ingles. Kaya nga mali ang pagkakasambit ko at pinagtawanan ako. Ang ilan pa ay tinawag akong bobo. Kaya nga simula noon, di na ako bumalik sa klase kahit anong pilit pa ng mga magulang ko. Sinabi ko na lamang sa sarili ko na kahit hindi ako nakapag-aral, pag-iigihan ko na lamang sa pagtatrabaho ko. Tutal, sanay naman ako sa mga gawain bukid at mga pagbubuhay. May mga kakilala si Kuya Baste sa construction at ipapakausap niya daw ako. Kuya Baste, bakit di mo na lamang ako tulungan para makapasok din bilang gwardiya kagaya mo? Para dalawa na tayong may regular na trabaho. Ayaw mo nun? Matutulungan na kita sa pagsuporta kila nanay at tatay. Tanong ko naman dito sa kuya ko. Ano ka ba, Menancio? Hindi biro ang pagiging isang gwardiya. Buhay mo ang nakataya dito at hindi pwede dito ang mahina ang loob. Kilala kita. Makakita ka pa nga lang ng dugo, naninigas ka na. Paano pa kaya kapag mga magnanakaw at masasamang loob na ang nakaharap mo? Ay nako, sige na, di mo naman kailangan magmadali. Basta ikaw ang bahala dito sa bahay at linisin mo parati. Ayoko nang makalat. Saka mo na isipin ang tungkol sa trabaho at darating din yan. Tugon naman dito ni Kuya Baste. Sa amin pong lahat, siya na siguro ang pinakamabait. Pangatlo siya sa aming 8 magkakapatid. Yung naunang 2, nagkaroon na ng asawa kaagad. Lagi ko ring iniisip na tinatakasan nila ang pagtulong sa amin. Pero ang sabi lang nila tatay ay huwag akong mag-isip ng ganoon. Kasi darating din daw ako sa punto na maiisipan ko ang mag-aasawa at iiwan ko din sila. Pero kasi kalakbay, kahit iyong mga ate ko na mas bata pa kay Kuya Baste at ang 2 ko pang kuya na mas bata din sa kanya, nag-asawa na. Habang itong si Kuya Baste na 35 na. Noong panahong ito ay kahit yata nobya ay wala. Panay pagtatrabaho lamang para may paayos ang bahay namin sa probinsya. May lupa naman po kami doon, pero hindi naman po kasi sa lahat ng oras ay may produktong makukuha. Kaya nga nakipagsapalaran si Kuya sa Kamaynilaan. Di ko na lang po alam ang kwento kung bakit sa Cavite siya napunta. Ayaw niya ang pilitin akong magtrabaho talaga. Ako lamang ang nakiusap sa kanya at nangutang pa nga ako ng pampamasahe ko para lang makaluwas sa Cavite. Ang gusto kasi nitong si Kuya Baste, samahan ko na lang sila nanay at tatay para may nakakatulong sa bahay. Pero kasi ako ang naawa kay Kuya. Kaya naman gusto kong makapagtrabaho ng may maayos na sweldo para naman magkaroon na siya ng oras para sa kanyang sarili
at para makahanap ng mapapangasawa niya bago pa mahuli ang lahat. Tumatanda na siya at baka pagsisihan niya kapag wala siyang naging anak. Alam kong batid niya yon, pero parang talagang nakapako siya sa responsibilidad niya kaila nanay at sa mga kapatid naming nag-aaral. Hindi katulad ko. Itong si Kuya Baste nakapagtapos ng high school at sinasabay niya sa pagtatrabaho niya ang pag-aaral sa kolehiyo. Di ko nga po alam kung papaano niya ginagawa at kung hindi pa siya nahihiya na may edad na siya. Alam mo, wala naman sa edad ang pagkakatuto. At saka kung mahayaan mong matalo ka ng mga opinyon ng ibang tao, talo ka. Sa pagtatapos ng araw, ikaw at ikaw lang din naman ang pinakamatinding kalaban mo. Kapag naniwala ka na hindi mo kaya, hindi mo talaga kaya. Pero kapag naniwala ka na kaya mo, hanggat buhay ka, may pag-asa, tol. Yan ang tandaan mo. Pagpapangaral pa sa akin ng aking kuya. Alam ko namang may punto siya dito. Tama nga naman siya. Kung papakinggan ko lamang parati ang mga saloobin ng ibang tao, talagang talo ako. Isang Martes ng umaga nun, kalakbay. Dapat walang pasok nito si Kuya Baste. Kaya nga lang hindi daw pumasok yung karelyebo niya. At hindi nila maaaring iwan yung binabantayan nang walang papalit sa pwesto. Kaya naman ang nangyari, ang 12 oras niyang trabaho naging 24 oras. Walang pasabi itong karelyebo niya kung bakit hindi pumasok. Kaya nang umuwi naman si kuya ay lupaypay na at namumutla sa labis na pagod. Paano natatagalan para maghanap ng ibang hahalili sa pagbabantay at walang paramdam itong katrabaho niyang tawagin na lang natin sa pangalang Boyet. Ang mabuti na lang talaga, kapalit ng pagbabantay niyang ito, nagkataon na nagbigay ng pabonus ang opisina nila. At dahil nga sa pati yung trabaho na dapat kay Mang Boyet ay napunta sa kanya, ibinigay dito kay Kuya Baste yung bonus na dapat ay kay Mang Boyet. Kaya nga lang, talagang sigurong may mga taong wala nang singkapal ang pagmumuka. Magandang araw sa iyo, Baste. Medyo tago pala itong lugar nyo at nahirapan akong mahanap. Mabuti at may sumama sa akin para matuntun tong bahay nyo. Pasensya ka na at hindi ako nakapasok. Nagkaroon lang ng kaunting aberya. Ayos lang yun, Boyet. Wala naman tayong magagawa. Hindi ko naman pwedeng iwanan yung tambakan. Mamaya tayo pang mapagbintangan sa mga nawawala doon, di ba? Ano ba kasing nangyari sa'yo? Pagtatanong naman dito ni kuya kay Mang Boyet. Dahil nga sa bigla itong nawala at sumusulpot. Ayon dito sa matanda, ay nagkasakit daw ang pinsan niya at kinailangan niyang puntahan dahil nasa probinsya ang pamilya nito. Kaya hindi umano siya nakapasok. Sabay paghingi ng pabor dahil sa nalaman nito na nagbigay ng bonus ang kanilang ahensya. Ibig nitong hingin sa kuya ko ang pera upang gamitin niya sa pagtulong sa kanyang pinsan. Eto namang kuya ko, ewan ko ba at isinumpa yata sa labis na kabaitan. Kaya naman ibinigay ang pera para daw gumaling agad ang pinsan nito. Pagkatapos yun, dun pa nga nananghalian si Mang Boyet at nagpabili pa ng karning baboy si kuya para naman sa bawan. Di ko maintindihan, pero ako itong inis na inis. Alam niyo po, nung unang beses niyo pa lamang makakita ng isang tao, mabigat na po ang kalooban niyo at parang labis na ang galit niyo nang kahit wala namang dahilan. Ganoon po kasi ang pakiramdam ko
nang una kong makita si Mang Boyet. Tila mabigat ang loob ko dito. Pero dahil komo katrabaho ng kuya ko, ay kailangan pakisamahan kaya pinabayaan ko na lamang. Sa mga sumunod na araw naman po, ang naging problema namin, itong si kuya ang nagkasakit. Malubha ang naging trangkaso nito. Subalit sa kabila noon, hindi nagpaawat si kuya sa pagpasok sa kanyang trabaho. Nanghihinayang ito sa isang araw na hindi niya ipapasok at sayang daw ang sahod, pero hindi siya nagdalawang isip na iabot ang bonus na pinaghirapan niya naman. Mariin ko itong itinanong sa kanya noong nagkasakit siya kung bakit siya pumayag na makuha ni Mang Boyet yung pera. Kaya nga lang ang sabi nito sa akin, Alam mo, Venancio, yung pera kinikita lang yan ng paulit-ulit. Pero ang respeto, mahirap yung makuha. Kaya ayos lang yun. Alam mo, hindi ako sigurado kung talagang nagkasakit ang pinsan niya o kung may pinsan talaga siya. Pero alam ko naman na may dahilan kung bakit niya nagawa yun. Kaya hayaan mo na lang yun at gagaling din itong sakit ko. sambit naman dito ni kuya. Pero hindi naman ako mapalagay. Kaya naghanap ako ng mga maipanggagamot na halaman sa kanya. Hindi naman sa pagmamalaki kalakbay. Pero noong buhay pa kasi ang lolo ko, paborito niya ako sa lahat ng mga apo niya. Kaya naman ilan sa mga karunungan niya sa panggagamot ay ibinahagi niya sa akin. Kasama ng pagpapamana niya nitong sintron na ayon kay lolo, gawa sa balat ng isang espesyal na hayop na hindi niya tinukoy kung ano. Pero isa itong mabisang pangontra sa mga nilalang ng kadiliman at itim na mahika. Kargado umano ito ng mga buhay na salita at ipinamana lang din sa kanya ng kanyang ama. Kaya lang sa mga anak niya daw ay walang gustong tumanggap ni walang gustong matuto ng kanyang karunungan at takot silang lahat. Pati ang tatay ko noon ay takot sa karunungan ni lolo. Pero ewan ko at bakit tila labis akong naiengganyo sa pagtuklas ng mga buhay na salita. Ang naging problema lamang nun kalakbay, bago pa niya ako maturuan ng mga totoong orasyon, bigla ang pumanaw si lolo. Baon ang kanyang mga nalalaman sa orasyon na hindi niya na nagawa pang may turo sa akin. Tanging ang sintron lamang na may kakaibang disenyo ang naibigay nito sa akin. Sa lahat ng oras naman na nasa labas ako ng bahay ay gamit ko, sa kabila ng paulit-ulit na pagpapayo nila nanay at tatay na itapon ko na daw ito at baka kung anong uri pa ng sumpa ang kaakibat nito. Pero para sa akin, ito ang natatanging pamana ng aking yumaong abuelo na kailanman ay hindi ko bibitawan. 2 araw ang makalipas nga po, ang ginawa ko pang gagamot kay Kuya Baste. Mas bumuti ang kalagayan nito. Pati kasi yung matagal niya nang nararanasang pangangalay sa kanyang balikat ay nawala sa ginawa kong pagpapausok sa kanya gamit ang mga dahon na may orasyon. Naisip ko na kasi na dahil sa labis na liblib ang lugar ng trabaho ni Kuya. Ayon din sa kwento niya, hindi malayong may mga ligaw na kaluluwa at kakaibang nilalang ang sumasama dito, o baka naman kumukursonada. May mga kasabihan kasi ang mga matatanda tungkol sa mga pangangalay sa balikat ng isang tao. Ang ilan ay may papanaw umanong kamag-anak o mahal sa buhay, at ang iba naman naniniwala na may mga ligaw na kaluluwa ang nakita sa isang individual at sumasama ito saan man mapunta ang taong ito. Sa kaso ni Kuya,
tila tama ako. Hindi ko man nakita kung kaluluwa ba o elemento ang nakasunod sa kanya. Pero sa ginawa kong panggagamot, anuman ito at tuluyan ng naitaboy. Kuya, lagi mong tatandaan kapag naroon ka sa trabaho mo. Huwag mong kakalimutan itong habak na gawa ko. Epektibo yan para hindi kang nakikita ng mga nilalang ng dilim. Sige ka, baka maulit yung sakit mo kapag di ka nakinig. Sabi ko naman sa inyo, totoo ang mga itinuro sa akin ni Lolo. Tignan mo, napagaling ka ng kaalaman ko sa panggagamot. Kung pupunta tayo sa doktor, mas mahal yun at mas magastos, di ba? Alam ko naman yun, Tol. Pero siguro hindi naman kaila sa'yo ang totoong reputasyon ni Lolo, di ba? Hindi naman siya kagaya ng mabubuting albularyo. Isang hukluban ng Lolo. Kaya nga takot sa kanya ang karamihan sa mga kabaryo natin. At saka tignan mo, ni isa sa mga kapatid ni tatay pati si tatay na mismo. Ayaw nang matuto ng karunungan niya. Ikaw lang itong matigas ang ulo eh. Ilang beses ka nang pinagbawalan ni tatay. Pero ayan tignan mo, halos katunog mo na si Lolo kung magsalita. Sige, huwag mong kakalimutan pala mamaya at madaling araw na akong makakauwi. Kunin mo yung binili kong tinapa kay Lamang Lando. Bayad na yon, tirahan mo na lamang ako. Nang hapong ding iyon, ay naging abala din ako sa bahay at maraming kailangan linisin. Mula naman sa nagdaan na malakas na ulan, medyo nasira kasi ng hangin yung bandang kusina namin at hindi maiwasang maging makalat. Habang ginagawa ko naman ito, ay bigla ko na lamang ang naalala ang tungkol sa bili ni Kuya. Kaya naman nagmadali na akong bumaba mula sa may bubungan. Nasa may malapit sa isang palaisdaan itong bahay ni Mang Lando. Mag-isa lang ito doon at tinapa at tuyo nga ang kabuhayan. Kaya naman palagi lamang itong amoy malansa sa tuwing napupunta sa amin para bentahan itong si Kuya. Menancio, iyo! Ginagabi ka na yata. Kanina pa akong nag-aantay na daanan mo itong binili ng kuya mo. Mabuti at dumating ka na. May lakad pa kasi ako. Pasensya na po kayo, Mang Lando. Nawala po kasi sa isip ko dahil kinukumpuni ko nga po yung nasirang bubong namin sa kusina. Mahirap na at baka maulit pa yung ganong kalakas na ulan sa nagdaang Sabado. Mag-isa pa naman ako dyan at bukas pa ang uwi ni Kuya. Nalipat na po kasi si Kuya sa panggabing trabaho. Pagpapaliwanag ko pa dito kay Mang Lando. Kaya nga lang ay biglang may naalala ito. At seryoso naman akong sinabihan na bumalik na kagad sa bahay namin at siguraduhin kong may aayos ko ang bubong nito. Natanong ko naman ito kung bakit ba at narinig niya ba sa radyo na may paparating na naman na malakas na pag-ulan. Iyon lamang ang akala ko. Pero iba ang sinabi sa akin nito. Ayon sa tindero ng tinapa, balita sa bayan, ang isang kakaibang pangyayari. Dahil sa nagdaang 3 linggo, may mga natatagpo ang patay na baboy at baka sa iba't ibang parte ng bayan. Pawang may mga sugat at warak ang mga tiyan nito. Pero ang nakapagtataka lamang ay pawang mga buntis na hayop ang biktima. Kaya naman itong si Mang Lando na mula pa sa Samar may sariling kahulugan sa mga kaganapan. Ayon pa sa matanda, isang aswang daw ang may gawa nito at delikado para sa mga buntis na kabaryo namin. Kahit po kasi laking probinsya ako, hindi naman nun ibig sabihin na nakakita na ako ng aswang o nakaranas na inaswang. Kasi sa tanang buhay ko, hanggang sa magtungo ng Cavite, walang aswang o pang-aaswang ang naranasan ko. Kaya nga po palagi kong sinasabi sa mga naging kaibigan ko dito sa baryo namin na hindi naman nakakatakot sa amin. Ang iniisip kasi nila, eksperto ko sa mga kaganapang kababalaghan. Pero ang totoo niyan kalakbay,
Kahit ako, takot akong makaranas na aswangin. Sino ba naman ang gusto, di ba? Matapos ang maikli naming pag-uusap nitong si Mang Lando, nagpaalam naman na ako. Ayokong abutan ako ng dilim sa daan, lalo pa at itong bahay niya ay lihis sa karamihan ng mga kabahayan sa baryo namin. Pagdating ko noon sa bahay, papalapit pa lamang ako, tila bigla nang nanindig ang balahibo ko sa batok. Di ko naman alam noon kung bakit, pero nang halos na sa may bakuran na ako, napansin ko itong isang lalaki na naroroong nakatayo sa may puno ng santol. May mga dalang paninda, pero ang tingin nito ay nasa bahay ni Aling Perla. Hindi lang ako sigurado noon, pero tila nakita ko pa itong nagpunas ng laway niya. Agad naman akong napalihis ng pagtitig nang maramdaman kong papalingon ito sa akin. Sabay diretso na ako sa loob ng bakuran. Nakagawian ko na noon ang may iniiwang pabaliktad na walis sa may tarangkahan namin. Kahit noong nasa probinsya ko, ginagawa ko na yon. Turo kasi ng lolo, para daw hindi kami mapasok ng kung anong masamang nilalang. Muli kong sinubukang lingunin sana itong lalaking animoy tindero, pero napaigtad ako. Dahil nang lumingon ako, naroroon na itong nasa tapat ng bahay namin. Nakatingin sa akin at nakangisi habang iginuguhit sa leeg niya itong hinlalaki niya sa kamay. Kaya naman atubili akong pumasok sa bahay. Agad kong isinara yung pintuan namin at dinaganan ng mga bangko namin. Nakakatakot kasi yung paraan ng pagngisi niya. Napailalim pa ang pagkakatitig. Maitim na lalaki ito at mas malaki sa akin. At yung isipin na pagbantaan kang papatay niya ng derechahan at patunay na kung hindi iyon baliw, malamang na mamamatay tao. Halos pakiramdam ko nun, nasa tenga ko na yung puso ko dahil sa sobrang dinig ko na ang pagkabog nito. Gusto kong sumigaw at tumakbong papalayo sa bahay at humingi ng tulong sa mga kabaryo namin. Pero naroroon itong nakatayo lamang sa tapat ng bahay. Ganoon pa din, naglalaway at animoy natatakam. Pero sa pagkakataong iyon, tila ako na yata ang punteriya nito. Mabuti na lamang at biglang napadaan itong grupo ng mga tanod na rumoronda sa aming lugar. Dahilan para makita ko itong lalaki na dagli ang tumalikod at naglakad papalayo. Dito ko na kinuha ang pagkakataon para lumabas at tawagin itong mga tanod para sabihin ang nangyari at ang pagbabantas sa akin nitong lalaki. Kaya nga lang ay naguluhan ako sa mga sinabi nila. Wala naman umano silang nakitang lalaki sa labas ng bahay namin. Isang malaking asong itim nga lang daw ang naroroon na biglang tumakbo papalayo nung dumating sila. Pero wala silang napansin na lalaki. Kaya naman doon na pumasok sa isipan ko ang mga kwento ni Lolo tungkol sa mga nilalang na tinatawag na aswang na may kakayahang magpalit ng anyo patungo sa isang itim na hayop kagaya na lamang ng aso at ng ibon. Dito pinayuhan naman ako ng mga tanod ang magsarado ng pinto at bintana ng maayos. Dahil nga sa nasa lugar na daw namin itong kulto ng mga aswang at nangangatok sa mga bahay-bahay upang mambiktima. Parang kung iisipin po ay labis na nakakatakot talaga. Hindi natin alam kung saan nagmula ang balita at kung totoo ba ito. Pero mas mainam na ang nag-iingat tayo kaysa naman sa mahuli na ang lahat bago pa tayong umaksyon, hindi ba? Sige na at mag-iikot pa kami sa mga kabaryo natin. Kung may makita ka pang mga kakaibang tao dito sa ating lugar, ipagbigay alam mo kagad sa amin
Kailangan natin magtulungan para mapanatiling ligtas ang lahat. Ano po bang gagawin ko kung balikan ako nung lalaking nakita ko kanina? Pinagbantaan niya ako na papatayin niya. Paano po kapag tinotoo niya? Tanong ko naman dito sa mga tanod, ngunit muli nitong inulit na wala nga daw silang nakita na lalaki at baka imahinasyon ko lamang iyon. Pero sa kabila nito, para lang hindi na ako mabahala pa, ay maglalagay umano sila ng tao doon malapit sa aming sityo. Sa mga malalaking baryo kasi, kagaya sa amin, ay may tinatawag na pangsityo o yung grupo ng mga kabahayan na medyo malayo na sa sentro ng baryo, malayo sa mas maraming kabahayan. Inasahan ko naman ang pangakong ito ng mga tanod at ng kapitan namin. Pero sumapit na lamang ang mag-aalas 10 ng gabi. Wala ang tanod na inaasahan kong roronda malapit sa aming bahay. Nasabi ko na lang sa sarili ko na hindi iyon ang panahon upang umasa ako sa tulong ng iba. Dahil sa bandang huli, ako lang ang magiging kawawa kung aasa ako sa mga kakayahan ng iba upang ipagtanggol ako. Isa pa, wala ang matapang kong kuya upang lumaban para sa akin. Dahil sa ayoko nang lumabas pa para sana bumili ng mantika para sa priprituhin kong tinapa, ang ginawa ko ay nagpabaga na lamang ako ng bao. At pagkatapos doon ko isinugba yung tinapa para naman maluto at makain ko na. Di bali nang medyo may abo, basta makakain lamang ako at makapasok na sa kwarto. Iniisip ko noon na paano kaya kung biglang balikan ako nitong lalaki na noon ay natitiyak kong ang isang aswang base sa paglalarawan ng mga tanod na aso ang nakita nila. Kaya nga lang ang iniisip ko, bakit kung nakikita ito bilang isang lalaki, gayong para sa mga mata ng tanod ay asong itim lamang ito? Ngunit ang mga katanungan ay tila ang nasagot naman nang mula sa payapang gabi na tanging kuliglig lamang ang maririnig, ay biglang mas lalong naging tahimik ito at nakakabingi dahil sa pati ang mga kuliglig sa paligid ay tila naglaho. Kasunod nito ay ang mga kaluskos mula sa likod bahay. Saka ko na lamang biglang naalala ang pagkukulang ko. Nakalimutan kong sarhan ang daanan sa likod bahay na umukonekta sa lumang kulungan ng baboy na ginawa kong taniman ng gulay. Dito nagmumula ang ingay at mas lalo naman akong natigilan at tila nakaramdam ng labis na lamig ng may magsalita sa labas ng bahay, malapit lamang sa dingding ng kusina namin. Ayon dito, hindi niya daw palalampasin ang pagkakataon na magkaroon ng mabibiktimang isang espesyal na tao dahil daw sa nagawa kong makita ang totoo niyang kaanyuan sa kabila ng ginawa ng kanyang sabulag. Ibig sabihin daw ay meron akong espesyal na kakayahan at kapag ganoon umano ang katauhan ng isang individual ay mas lalong magiging masarap itong kainin. Dahil sa ang katulad ko umano ang banta sa kanilang mga kauri. Hindi niya maaaring hayaan ang patuloy na mamuhay ako sa mundo dahil sa maaring dumating umano ang isang araw na ako na ang tumugis sa mga aswang na kagaya niya. Labis na nakakatakot ang boses nito na parang gusto ko na lamang na maglaho bigla o di kaya ay himatayin ng sa gayon ay hindi ko nang marinig pa ang nakakapanindig balahibo niyang tinig. Dinig ko ang mga yabag nito. Naglalakad ito patungo sa harapan ng bahay namin at tila bang nakalapat ng mga kuko nito sa dingding ng bahay dahil sa narinig ko ang mga pagkalmot nito. Sa mga tagpong iyon ay hindi ko na nga malaman pa ang gagawin ko.
kung sisigaw ba ako at maghihintay ng tulong o maghihintay na lamang at aasang baka mapagod lang ang aswang na yon at mabagot at iwanan lang din ako. Pero hindi ito nangyari. Bagkus ay lalong nagiging masidhi ang panggagambala nito at patuloy sa pagpapaikot-ikot sa bahay na animoy naghahanap ng madadaanan papasok. Pero sa hindi inaasahang tagpo, biglang umuwi itong si Kuya Baste. Napasigaw ito nang makita ang nilalang sa labas at pinaputukan ito ng baril niya. Sabay ng pagsigaw nitong nilalang na tila tinamaan ng pala. Venancio, ayos ka lang ba? Magsalita ka. Nandyan ka ba sa loob? Huwag ka munang lalabas hanggat hindi ko sinasabi. Sigaw naman dito ni Kuya. Unti-unti naman ay narinig ko na ang mga kapitbahay namin na nagsisilabasan at tila gustong umosyoso sa nangyayari dahil nga sa putok ng baril. Pero kalaunan ay bumalik na sa bahay si Kuya. Ayon sa kanya, hindi nila nagawang abutan itong lalaking nakita niya. Pero natitiyak niyang tinamaan niya ito ng baril. Ang isang nakakapagtaka lamang umano ay hindi man lang nito ininda ang tama ng bala na animoy napakaliksing hayop na kumaripas ng takbo. Isa lamang ang natatandaan namin, ang kakaibang amoy nito na tila bang mga ipot ng manok at mga di ko maunawa ang baho na labis na masakit sa ulo at lalamunan. Tila bang pinagsama-samang basura at nabubulok na bagay ang naiwan nitong amoy sa bakuran namin. Kalmadong tinanong ako ni Kuya kung kilala ko daw ba yung lalaking nakita niya at kung anong atraso ko dahil nga sa mukhang labis daw ang galit nito sa obserbasyon ni Kuya. Sa larangan ng trabaho ko, kapatid, alam ko hindi ikaw nang bituka ng maraming individual. Nakita ko kung anong klaseng gigil ang meron yung nilala na naabutan kong pilit na pumapasok dito sa bahay natin. At base sa mga kilos niya, mukhang pagpas lang ang intensyon niya. Magtapat ka nga sa akin, Venancio. May nakaalitan ka ba o nakaaway dito sa lugar natin nang hindi ko nalalaman? Wala po, Kuya. Ang totoo niyan, isa lang ang naiisip kong posibleng dahilan. Kanina po kasi sa pag-uwi ko dito sa bahay, galing sa bahay nila Mang Lando para doon sa iniutos nyo, nakita ko itong lalaking tila dayo dito sa atin. Noon ko lamang kasi nakita ang mukha niya. Nakatingin po sa bahay ng buntis nating kapitbahay at naglalaway. Pagkatapos po noon, gawa ng akala ko ay nagpapahinga lamang doon dahil sa pagod sa pagtitinda, ay nagtuloy na po ako sa pagpasok sa bakuran. Doon ko na pong nakita itong lalaki na nakatingin sa akin at pinagbantaan akong papatayin. Ayon sa kanya ay may kakaiba daw sa akin dahil nagawa kong makita ang pagbabalat kayo niya bilang isang aso. Kuya, aswang ang nakita ko. Hindi lang yung ordinaryong mamamatay tao, kundi isang totoong aswang. Yun na yata yung mga usap-usapang kulto ng mga aswang na gumagala sa kabayanan natin. Mahabang paliwanag ko pa dito kay Kuya. Maging siya kasi ay batid ang usapin tungkol sa kulto ng aswang umano at siya mismo ang saksi sa kaliksyan nito kahit pa pinaputukan niya na ng baril. Mga katangian na tumutugma sa deskripsyon ng isang mabagsik na aswang. Natanong naman ako ni Kuya kung ano daw ba ang dapat naming gawin dahil nga sa ako raw ang naturuan ni Lolo ng mga karunungang pangontra sa mga aswang. Kaya lang pati ako nun, hindi ko po talaga sigurado kung alin sa mga tinuro ni Lolo ang dapat kong sundin upang magawang itaboy ang aswang. Hanggang sa mag-umaga ay gising ako. Hindi na ako nakatulog dahil sa alalahanin sa aswang na yon. Habang si Kuya Basti naman ay sinubukan ang magpahinga. Nang sunod na araw, nagulat naman kami
nang dahil sa naroroon na naman si Mang Boyet at sa pagkakataong iyon, nangungutang ito kay kuya. May sakit daw ang anak niya sa probinsya at kailangan ng panggamot. Pero nakapagtataka lang na pareho naman sila ni kuya na kakakubra lamang ng sweldo. Alam ni kuya na wala doon ang pamilya ni Mang Boyet. Kaya naman tila napapaisip nga kami kung totoo pa ba itong mga kwento ng lalaki tungkol sa mga kamag-anak niyang may sakit. Pero kagaya nga ng sabi ko kalakbay, likas na mabait itong si kuya. Pinautang niya ito kahit pang alam naming pareho na tila malabong bayaran siya. Kasabay pa ng pangungutang nito ay ang pakikiusap kay Kuya Baste na siya muna ang pumasok para sa oras ni Mang Boyet upang hindi mapagalitan ng kanilang ahensya. Sabi pa nito kay kuya na babawi na lamang siya dito kapag nakaluwag-luwag siya. Naawa na lamang ako sa kapatid ko na hindi marunong tumanggi dahil sa pakikisama nito. Kaya naman maagang umalis si kuya dahil sa pang-umaga ang pasok nitong katrabaho niya at siya naman ay sa gabi. Venancio, siguro naman ay naihanda mo na yung mga pangontra na turo ni Lolo. Tandaan mo, wala ako dito sa bahay hanggang bukas ng alas 7. Wag na wag mong pagbubuksan ng pinto sa kahit na sino pa mang kakatok. Alam mong hindi ko ugali ang kumatok sa pinto, di ba? Mahirap na at baka masalisan tayo ng aswa na nagtatangka sa buhay mo. Huwag kang magalala kuya, at naihanda ko na ang lahat. Isa pa susubukan ko itong sintron na bigay ni Lolo. Naalala ko na yung orasyong itinuro niya sa akin para dito. Kung magagawa ko ito ng tama, tiyak na magtitinunay ang aswang at hindi nang babalik pa sa baryo natin. Sa paglabas naman dito ni kuya ay sumabay na din ako. Naisipan ko kasi ang bumili ng pangsahog sa niluluto kong tsampurado. Ito yung bahaw na nagdaang gabi na nanghihinayang akong baka masira kaya nilugaw ko at nilagyan ng gata. Iniwan ko muna itong saglit at inalis sa apoy. Dahil na rin sa suwestyon ni kuya na sumama ako sa kanya para makabili ng tsokolating panghalo sa niluluto ko at ng asukal na din. Bandang patungo na ito sa bayan. Habang naglalakad na ako pauwi, ay napansin ko naman ang maraming taong nag-uumpukan sa isang lugar. Dinig ko ang mga sigawan nito at napagtanto ko nang dumungaw ako ng sabong pala ang pinagkakaguluhan. Oo kalakbay, iligal na sabong ng manok at mas nasorpresa ako dahil sa nakita kong naroroon si Mang Boyet. Sigaw ng sigaw dahil sa halos matalo na din yung manok niya na tila yatang pinagkakapustahan niya. Dito nakaramdam ako ng galit at pagkadismaya dahil sa alam kong ang perang hiniram nito kay kuya ay sa sugal lamang na uwi. Mukhang hindi totoong may karamdaman ang anak niya sa probinsya at mukhang lumiban ito sa pagtatrabaho para lamang sa sabong at pagsusugal. Sa tingin ko naman noon ay hindi niya ako nakita. Kaya naman imbis na maghurumentado ko doon at kumprontahin siya, nagmadali na lamang akong umuwi. Ni hindi ko mapaniwalaan na may mga taong manloloko pala at manlalamang dahil lamang sa pagkalulong sa mga sugal. Ngunit akala ko lamang pala na hindi ako nakita nito dahil sa biglang humarang ito sa daanan ko at nagwika pa ito ng, Venancio, alam kong nakita mo ko sa sabungan kanina. Kung maaari sana ay wag na itong makaabot pa sa kuya mo. Alam mo namang ayaw na ayaw ng gulo ng kuya mo. Ayoko din ang magkasamaan kami ng loob. Kaya siguro naman maaari mo na itong palampasin
Naglilibang lang naman ako. Sambit naman sa akin itong si Mang Boyet na may tono ng pagbabanta sa kanyang pananalita. Wag ho kayong mag-alala, Mang Boyet. Hindi ko gawain ng makialam sa buhay ng kuya ko. Basta bayaran nyo lamang siya sa mga pagkakautang nyo. Wala tayong dapat na pag-usapan pa. Nagustuhan nyo ang pagsusugal at buhay nyo yan kaya wala akong pakialam. Sagot ko naman dito habang matapang akong naglakad papalampas sa kanya. Ngunit aktibo ang pandama ko at pinapakiramdaman ko kung may gagawin siyang masamang hakbang. Nakahanda akong lumaban. Isa pa umaga naman, kaya alam kong may mga tutulong sa akin sakaling makita nila ang kaguluhan. Pero nakatayo lamang ito at hinayaan ako. Sabay-sabing mag-iingat daw ako at napakadelikado ng panahon. Malinaw na pagbabanta niya ito sa akin at malabong palampasin ko ito. Buo na ang pasya ko noon. Naipaalam kay kuya na niloloko lamang siya ng kanyang katrabaho. Sa isip ko pa na nagkakandakuba-kuba na si kuya sa pagtatrabaho, habang itong si Mang Boyet ay panay lamang pala ang pagsusugal at nagawa pang mangutang kay kuya para lamang merong may pusta sa sabong na yon. Kung hindi nga lang talaga masama ang maging isang basag ulo, doon pa lamang sa may sabungan ay sinugod ko na itong si Mang Boyet. Pero sa kabila ng banta, inisip ko din ang kapakanan ni kuya. Oras na malaman niya ito, at kapag nagkagulo nga, baka pati trabaho ni kuya ay maapektuhan at pati ang kanyang pagsisikap na makapagtapos. Kaya naman kinakailangan ko munang pag-isipan kung aaminin ko ba ito sa kanya. Mag-aalas 4 yata ng hapon nang mapadaan sa aming bakuran itong si Mang Lando. Napadaan ito saglit at nahinto sa may tapat ng bakod namin upang batiin ako. Diretso na ding nangamusta at nakarating nga daw sa kanya ang balita tungkol sa panggagambala ng hinihinalang aswang sa akin. Kagaya lamang ng dati, nagbilin lamang ito ng iba yung pag-iingat sa akin at ang patuloy na pagsisigurado na nakasara ang lahat ng mga daraanan sa bahay, lalo na umano sa likod bahay. Tama po, pati ako noon ay napalingon sa kanya. Kasi wala namang may alam na mula sa likod bahay nanggaling yung aswang. Isa pa, tila masyadong nagiging maalalahanin itong si Mang Lando. Simula nang dumating ako doon, nataliwas sa mga kwento ng karamihan bilang isang masungit ito at sopladong tao. Sa mga sumunod na araw naman at gabi ay walang naging panggagambala ang aswang. Tila ba dahil sa pamamaril ni kuya ay umiwas ito. Sabado ng umaga, walang pasok si Kuya Baste nang magpaalam ito sa akin. Menancio, magtutungo lamang ako sa baryo nila Mang Boyet. Isa sa mga katrabaho namin, ang kalugar nila at binyaga ng anak. Naimbitahan ako bilang isang ninong. Alam mo na, bawal daw tumanggi kapag inalok ka sa pagnininong. Kaya kailangan kong pumunta. Baka gabihin na ako ng uwi kaya mauna ka ng matulog. Huwag mong kakalimutan ang pagkandado ng mga pinto at bintana. Kahit pa sabihin natin na hindi na nagpaparamdam pa ang aswang, malay ba natin at nariyan lamang ito sa paligid? Kuya, magiinom ka ba doon? Huwag ka sanang masyadong magpapakalasing. Lalo na kung mag-isa ka lang uuwi. Alam mo naman kapag nakakainom ka. Paalala ko pa dito kay kuya. May ugali kasi itong si Kuya Baste na kapag nasobrahan siya sa alak, bigla na lamang itong natutulog sa kung saan abutan ng antok. At ang inaalala ko, baka sa daan pa siya mapasama. Pero ginarantiya naman niya sa akin na hindi daw siya iinom. Kaya nga lang diskumpiyado ko.
at isa pang pinag-aalala ko. Kasama niya doon ang sinungaling na si Mang Boyet na medyo baon na sa utang kay kuya sa makailang ulit na paghihiram nito. Alam kong bagamat walang sinabi si kuya, pero malamang na nagtitimpi na lamang ito at baka doon pa sumabog sa handaan at magpang-abot sila ni Mang Boyet. Lalo pa at pinagbabantaan na nga ako nito. Hindi malayong may gawin siyang masama kay kuya para lamang makaiwas sa mga bayarin. Ito ang naglalaro sa isipan ko noon. Kaya naman hindi ko nagawang magpigil at sumugod ako sa baryo nila Mang Boyet. Alam ko naman kung nasaan ito at makailang ulit na akong nagawi malapit sa kanilang baryo. Hindi ko lamang talaga alam ang eksaktong bahay ng katrabaho nito. Pero ano ba naman ang ipagtanong ko kung saan ang handaan para sa binyagan, di ba? Siguro naman, iisa lang ang may selebrasyong ganoong sa araw na yon. Naglakad lamang ako nito. Medyo may kalayuan nga at bandang 3:00 na din ako ng hapon nakarating. Ang plano ko, titingnan ko lang si kuya kung kumusta ba at aantayin umuwi. Ngunit pagdating ko doon sa baryo nila Mang Boyet, kahit ipagtanong ko na, wala ding may alam at wala naman daw handaan sa kanila. Ni walang nagdaraos ng binyag. Kaya naman napakamot ulo ko. Nagsinungaling lang ba sa akin si kuya? Pero bakit at saan sila nagtungo? Nang hanapin ko naman ang bahay ni Mang Boyet, naroroon ito. Nagulat pa nga ito at napatanong kung bakit napunta ako sa baryo nila. Oh, ang layo yata ng narating mo, Menancio. Narito ka ba para sinilin ako? Huwag kang mag-alala at sa susunod na sahod ay babayaran ko na ang kuya mo. Hindi po iyan ang dahilan, Mang Boyet, kung bakit ako naparito. Nagpaalam po sa akin si kuya. Ang sabi niya, may dadaluhan siyang binyagan dito sa inyo. Sa katrabaho niyo si Godofredo. Kaya ako sumunod at nag-aalala kung baka masobran sa paglalasing si kuya. Pagpapaliwanag ko dito sa lalaki, pero ayon sa kanya ay wala naman siyang alam na may handaan at hindi umano tagaroon sa kanila. Itong sinasabi na Godofredo na 1 linggo pa lamang pala sa trabaho. Sinikap ko na lamang na itanong kay Mang Boyet kung taga saan ba talaga ito at bakit nasabi ni kuya na malapit lamang doon kay Mang Boyet ang bahay nito. Ayon naman sa matanda ay wala siyang ideya kung taga saan ba ito. Pero maaari ko daw tanungin si Mang Lando dahil sa kamag-anak ito ng tindero ng tinapa. Dito na ako kinabahan, kalakbay. Mukhang merong kakaibang mangyayari at tila ba masama ang kutob ko. Kaya bago pa mang matapos ang mga sinasabi ni Mang Boyet, hindi ko na ito pinakinggan pa at nagmadali na akong bumalik sa baryo namin upang hanapin si Mang Lando. Kaya lang pagdating ko doon, hingal pa ako sa pagtakbo. Bandang magtatakip silim ay wala si Mang Lando. Sarado ang bahay nito. Hindi ko malaman kung saan hahanapin si kuya at tila ba pinagsukloban na ako ng langit at lupa sa pag-aalala. Hanggang sa isa sa mga tanod ang nakarinig ng pagtatanong ko kung sino ang mga nakakaalam sa lugar ng mga kamag-anak ni Mang Lando. Dito na ituro nga nito ang isang baryo sa kanlurang bahagi. May 1 oras ang layo mula naman sa amin kung lalakarin. Kita nila ang pagkataranta sa mukha ko. Kaya naman nagmagandang loob ito na isang kalugar namin na ipahiram ang kanyang bisikleta upang mas mabilis daw akong makarating sa pupuntahan ko. Sa maniwala po kayo at sa hindi, yun lamang ang kauna-unahang pagkakataon na sasakay ako ng bisikleta. Hindi ako marunong at di ko sigurado
kung mapapaandar ko. Pero siguro, marahil na din sa labis na pag-aalala ko, namalayan ko na lamang na umaandar na ito ng napakatulin. Tila bang matagal na akong marunong na magbisikleta. Mabilis ang pagpapatakbo ko dito. Alam ko kung saan banda yung tinutukoy ng tanod at hindi nalingid sa kalaman ko na isang liblib na dako ito sa aming bayan. Mas liblib pa sa kinarorooran namin. Gabi na nang marating ko ang lugar at madali kong nahanap ang sinasabi nilang handaan. Pero hindi ito binyaga na kagaya ng inaasahan ko. Nang dahil sa ni isang bata, wala akong makita. Kahit sanggol ay wala at pawang mga purong matatanda ang naroroon at mga nag-iinuman. 4 na lamesa ang naroon kung saan iilan na lamang ang tao. Tila natapos na ang mismong selebrasyon at mga inuman na lamang ang natira. Doon ko nakita si kuya na tila ba lupaypay na at labis ang pagkalasing. Nasa isang sulok at walang pumapansin. Kaya naman agad ko itong nilapitan. Tama ang kutob ko. Noong araw kasi ay talamak ang mga manlalason sa maraming parte ng bansa na tila ba bisyo nila ito o nakailigan. Alam ko ng mga sintomas at kita ko ito sa kuya ko. Ipinagtanong ko doon kung nasaan ang katrabaho ni kuya. Pero lahat ay nagsabing hindi nila kilala si kuya at naroroon lamang na nakikikain at nakipag-inuman. Ni walang may alam kung papaano ito napadpad sa kanilang lugar. Dito na ako nagalit dahil sa alam kong may kinalaman sila sa mga nangyayari kay kuya. Sa labis na silakbo ng emosyon ko sa nakitang kalagayan ng kapatid ko, nagsaboy ako ng asin sa lamesa kung saan sila nag-iinuman. Dala ko din noon ang pinulbos na bawang na palaging meron sa bahay namin. Napabalikwas ang lahat at ang ilan pa ay nag-angil. Nakita ko si Mang Lando pero nakatago ito sa loob ng bahay at alam kong nagtatago mula sa akin. Hindi ko na sinubukan pang kumprontahin ang lahat ng naroroon dahil sa alam ko naman kung mga ano sila. Mga aswang. Walang duda na nilaso nila ang kapatid ko. Hindi ako nagkaroon ng pagkakataong hanapin si Godofredo. Pero pinagbantaan ko sila na oras na may mangyari sa kuya ko, babalikan ko silang lahat. Sabay ng pag-alis ko, ngayon ay 2 ang problema ko. Inalalayan ko si kuya at hila-hila ko ang bisikleta. Masyado na siyang mahina para umangkas dito at wala akong makitang masasakyan na maaaring magatid sa kanya pauwi sa baryo namin. Medyo may ulirat na ito. Mabuti na lamang at dala ko ang pangontra sa mga panlalason ayon na din sa turo ng aking lolo. Pero hindi ito sapat at kailangan madala sa albularyo ang kuya. Wala akong sapat na kaalaman sa lubusang paggaling niya. Pero sa kalagitnaan ng paglalakad namin sa matalahib na parte ng daanan, 3 kalalakihan ang lumabas mula sa damuhan. Natatandaan ko ito. Sila yung mga sinabuyan ko ng asin at pulbos ng bawang sa handaan. Napag-alaman kong isa sa kanila ay mismong si Godofredo. Ang lakas din naman ng loob mong pasukin ng aming baluarte, bata. Imbis na ang kuya mo lamang ang mapapahamak, ngayon kailangan na kitang isama. Alam mo, masyadong mapapil yung kuya mo. Masyadong sip-sip sa ahensya. At lahat na lang ng mali pinupuna. Dahil sa kanya natanggal ako sa trabaho. Mabuti na lamang at nagawa siyang kumbinsin ni Tio para sumama sa amin dito. Duda kung aabot pa ng buhay ang kapatid mo sa pagamutan.
Pero sino bang maniniwala sa'yo na kami ang may gawa? Dahil kahit doktor walang makikitang ebidensya sa dugo niya tungkol sa lasong na inom niya. Kasabay nito ang pagpapalit nila ng anyo mula sa itsurang tao patungo sa nakakatakot at mabalasik na aswang. Dito ko muling naamoy ang baho na pareho sa amoy ng nilalang na pumunta sa bahay namin. Alam kong kauri nila ang lalaking yun. Walang kung ano-ano ay sumugod itong si Godofredo na tila punteriya. Si kuya na noon ay nanghihina pa, pero gamit ang sinturon na bigay sa akin ni lolo, hinarangan ko ito at hinagupit dahilan para lumagatok ang ulo nito. Ang sinturon na gamit ko po ay isang solidong gawa sa balat ng hayop na sa magkabilang dulo ay may tansong metal ang nakakapit. Makapal ito at mabigat, kaya naman ang tamaan si Godofredo ay tila nabasag ang noo nito, kasabay ng labis na paghiyaw sa sobrang sakit. Pero dahil dito ay mas lalo lamang itong naging mabalasik at magkakasabay itong tatlo sa pagsugod sa akin. Sa ganoong sitwasyon na nasa bingit na kami ng kamatayan, wala na akong ibang inisip pa kundi ang makaligtas kami. Buong lakas kong iwinasiwas yung sinturon kasabay ng pag-usal ng itinurong orasyon sa akin kontra sa mga aswang. Ramdam ko ang pagtama nito sa mga mukha nila. Kahit patakot ako sa dugo, hindi ko na inisip nun, sa kabila ng katotohanan na panay dugo na ang sinturon mula sa mga pinsalang tinamo ng aswang. Ngunit nang mahawakan ko itong metal ng sinturon sa buntot nito, nadiskubre kong maaaring iikot yung tanso at nalantad ang matalim nitong anyo na itatago lamang pala. Doon ay nalaman ko na ang ibig sabihin ni lolo na isang malupit na sandata ang sinturon na ginamit ng marami ng ninuno namin. Dahil totoong malupit ito at oras na tamaan ko ang mga aswang nitong patalim sa dulo, tiyak na babaon ito sa kanilang mga laman. Muling umatake sila Godofredo. Hindi naman ako nag-alinlangan at talagang ibig kong patayin sila gamit ang sandata ko. At sa hindi ko inaasahang pagkakataon ay bumaon sa kaliwang mata ni Godofredo itong talim ng sinturon, at nang muli kong hilahin, nawalan ng malay si Godofredo at tuluyan itong bumagsak sa lupa. Ano? Sige, lumapit pa kayo nang magaya kayo dyan sa kasama nyo. Hindi ako magdadalawang isip na patayin kayo. Matapang kong saad sa dalawa, pero nanindig ang balahibo ko nang lumitaw si Mang Lando sa nakakatakot nitong anyo. Galit at napakatapang ng itsura. Labis ang paghihimotok nito dahil sa tila wala ng buhay ang pamangkin niyang si Godofredo. Kaya pala ayaw sa'yo ng mga kabaryo natin. Totoo naman pala ang tingin nila sa'yo bilang isang masamang tao. At pati ang kuya ko na walang ipinakitang masama sa'yo ay kakantihin mo. Hangal ang kuya mo para kalabanin ng pamangkin ko. Pasalamat siya at dumating ka, pero bata, hindi ko mapapalampas ang ginawa mo sa pamangkin ko. Mga dayo lamang kayo sa bayang ito, kaya walang maghahanap sa inyo. Oras na mawala kayo. Alam kong hindi ko kakayanin si Mang Lando. Napakalaki nito at may dalawa pang aswang ang nasa likod niya. Tila ba hanggang doon na lamang kami? Yun lamang ang akala ko, dahil maya-maya ay lumitaw mula sa likod namin si Mang Boyet. May hawak itong buntot pagi at sundang, at maririnig ang mga pagbitaw nito ng orasyon habang papalapit kay Mang Lando. Napatras ang mga aswang na tila bang nakilala ang lalaki. Anong ginagawa mo dito, Boyet? Hanggang dito ba naman ay makikialam ka?
Malaki ang pagkakautang ko sa magkapatid na ito. Kaya hindi ko maaaring hayaan na mapahamak na lamang sila, Lando. Maraming pagkakataon ng pinalampas ko ang mga pang-aaswang niyo dito sa Cavite. Pero iba ang isang ito. Mga kaibigan ko sila. Ngayon, kung gusto mo pa ding ituloy ang balak mo, ako na ang makakarap mo. At alam mo naman siguro, hindi ako nagpapatawad sa mga aswang na kagaya mo. Kaya mamili ka. Banta pa nitong si Mang Boyet na hindi ko nga maintindihan kung paanong naroroon at bakit tila bang takot sa kanya itong si Mang Lando. Ngunit isa sa mga kasama nitong aswang ang tila hindi nakapagpigil at inatake itong si Mang Boyet. Sinubukan itong pigilan ni Mang Lando, ngunit huli na at nakalundag na itong papasugod sa lalaki. Ang mga sumunod na pangyayari ay kahindig-hindig dahil sa humiwalay ang ulo nitong aswang sa katawan niya. Napakabilis ng pangyayari, ngunit animoy bunga ng nyog na nahulog ang ulo nitong aswang at tinapakan pa ni Mang Boyet hanggang sa madurog ito. Huling babala ko na ito, Lando. Unin mo na ang bangkay ng pamangkin mo at itong tampalasan mong kasamahan. O gusto mo bang sapitin ang nangyari sa kanila? Tama po ang narinig nyo, kalakbay. Patay na si Godofredo. Sa kung anong kadahilanan, tila ang sintron na pamana ni Lolo ang pumatay sa kanya. Marahang umatras si Mang Lando, ni hindi niya na kinuha pa ang katawan ng pugot na aswang at tanging bangkay lamang ni Godofredo ang binuhat nito. Kasabay ng pagbabanta kay Mang Boyet na hindi pa umano tapos ang kanilang paghaharap. Balang araw umano ay maghihiganti siya sa mga atraso nitong si Mang Boyet. Saka pa lamang ako napaupo sa lupa sa labis na panghihina. Ligtas na kayo, bata. Mabuti na lang at sinundan pala kita. Hindi ko alam ang tungkol dito kung hindi ka pang pumunta sa baryo namin para sabihin to. Matagal lang nananahimik si Lando sa pangangaswa at nangako nga na hindi na muli pang mambibiktima ng mga taga rito. Ngunit sumira sila sa kasunduan. Halika na, dadalhin na natin yung kuya mo sa bahay nyo nang malapatan natin ang gamot. Pagdating namin sa bahay ay saka pa lamang na ipaliwanag lahat ni Mang Boyet. Totoong sabongero nga siya, pero bukod dito, isa itong manunugis ng aswang at albularyo na kilabot ng mga masasamang nilalang sa Cavite. Pinuri pa ako nito sa katapangan ko at nagawa ko pa umanong pumatay ng aswang. Kahit umano ang biyasang manunugis ay hindi basta-basta magagawang lumaban sa 3 aswang. Sa isip ko naman, kung nakita niya lang na para akong batang paslit na panay pagwasiwas lamang ng sentron ang ginawa at aksidente ko lamang na napatamaan ang aswang sa mata. Pero mabuti na lang ay dumating si Mang Boyet upang sumaklolo. Sa kabila ng tila hindi namin pagkakaunawaan, mas pinili nito ang tulungan kami. Gumaling naman si Kuya. Mabuti na lang daw at napainom ko ito ng paunang lunas. Ilang araw bago tuluyang makabawi ng lakas ang kapatid ko. At dito naiulat nga namin sa kapitan ang nangyari. Pero hindi na bumalik pa si Mang Lando. Hindi na ito nagpakita pa sa baryo namin. Maging ang bahay nito ay ipinagbana ni kapitan para daw wala nang babalikan pa ang aswang. Nagpatuloy naman ang pagiging magkaibigan nila Kuya at Mang Boyet. Ganoon pa din kalakbay. Nangungutang ito para sa kanyang libangang sabong. Pero nagbabayad naman kapag nananalo. Dito ko na lamang po tatapusin ang aking maikling kwento. Maraming salamat po. At tandaan, palaging piliin ang pagiging mabuti at mapagpasensya sa kapwa. Wakas.